We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Dakong sunog. Miulbo sa usa ka bodega ug ligid sa Cagayan de Oro City. Sunog. Miabot sa ikaupat nga alarma. Pipila ka lugar sa South Central Mindanao nagdeklara og state of calamity tungod sa grabing epekto sa El Nino. Retired police arestado human gisulayan kuno og suhol ang usa ka pulis nga nakadakop sa iyang paryente sa kasong illegal drugs sa Zamboanga City. Og mga instrumento nga gama sa kawayan gipasigarbo sa Carolina Bamboo Garden ug Museum sa Antipolo City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagubi na kauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay Maa sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Usa ka dakong sunog ang miulbo sa usa ka bodega ug ligid sa Cagayan de Oro City. Sunog miabot ngadto sa ikaupat nga alarma. Ani report. Baga ug itom nga aso inubaran sa dakong kalayo. Ingon ani ang sitwasyon sa Zone 1 Buara, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City adlawng Biyernes. Ang nasunog usa ka bodega sa mga ligid sa usa ka patigayon. Sanglit gama sa goma, paspas nga mikaylap ang kalayo nga miresulta sa dakong sunog sa lugar. Ang BFP uban ang mga fire volunteer groups pinaspasay sa pagpaningkamot aron mapakgang ang kalayo. Nagpungasi nga dakong kalayo. Ingon ani ang sitwasyon karon dinhi pasado alas 12 dinhi sa Barangay Bayabas. Ang mga personel sa BFP midiskarte na aron mapatay o mapugnan ang pagkaylap diining kalayo. Apan ang problema, sagad sa mga nasunog dining dapita, mga baligyang ligid sa mga establishmento nga nakadisplay o nakaplastar dining dapita. Sigon sa BFP, nga gawa sa highly flammable ang mga ligid sa bodega, palisuray sab ang pagpakgang sa kalayo tungod sa kural sa bodega ug kusog nga hangin. Sobra 20 minutos na nga nagpagbisog atong mga personel sa BFP sa kaning dako kaayong sunog nga nahitabo dinhi sa Barangay Bayabas. Apan sukad sa ilang pagsugod sa firefighting hantod karon, ingon ani gyapon ang sitwasyon, dakong kalayo og baga kayo nga itong nga aso kini tungod sa mga ligid nga nangasunog. Aron mapugnan ang pagkaylap pa sa kalayo, gisugat sa BFP ang sunog sa likod ug kilid nga bahin. Paspas nilang gibasa ang mga ligid, ingon man gipangkuha ang mga ligid nga pwede pang mapadaplin. Matod sa BFP, niabot sa fourth alarm ang insidente tungod sa kadako sa kalayo. Daghang anggulo sab ang ilang ginalantaw sa mga posibleng hinungdan sa sunog. Usa na niini ang giingong pagwelding duol sa lugar. So ang nahitabuan ni grabe ang volume of fire. So kwanta ang kining sa atubangan nga bakante pa-consume na to ang fuel ani. Ang siguruan nato kining mga gilid-gilid nga naay mga nagpalibot nga residential. Human ang sobra oras nga firefighting, gihunong usa sa BFP ang pagpasirit og tubig o gihulat ang pag-abot sa heavy equipment. Taod-taod. Pagkaguba sa kural, napadali ang giimong firefighting sa kabumbiruhan. Padayon ang ilang investigasyon sa kinatibuk ang damyo sa mong hitabo. Hinoon, walay panimalay nga nadamay. So far no kaloy sa Ginoo bisan pa man ay sunog atong mga responding firefighters ug atong mga allied forces from the different volunteer fire brigade kaloy sa Ginoo wala may naitaho. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Ana sa napulo ka hektaryang lunas sa Barangay Malabog, Davao City ang apektado sa halos 4 ka adlaw nga grass fire. Hagit karon sa Barangay Council ang pagpatuman sa pagdili sa pagsunog sanglit pamaagi sab kuno kini nga maandam ang umahan sa panahon sa tingtanom. Ani ang report ni Argel Relator. Milungtad og halos 4 ka adlaw ang pagpakgang sa kalayo nga milamoy sa kasagbutan nga sakop sa Sitio Kapihan, Barangay Malabog sa Cotabato District, Davao City. Misubida ang fire trucks sa Central 911 aron mapalong ang kalayo. Parte sa gabi, atin fire out na. Sus, pagkabutan ni Siga na mong pagbalik. Ila na pong ibalikan o ganito, sir. Ana sa gibnabanaang napulo ka hektaryang luna ang apektado sa nahitabong grass fire. Maayo na lang matud pa kay tertiary forest ang nasunog. Busa, walay nadamay ng mga pananom sa mag-uuma, sanglit doon na sa gimungtar nga fire line. Dunanay abiso ang Barangay Council ngadto sa mga residente nga ginadili ang pagsunog apan ang hagit karon sa pagpatuman ni ini. Mao mo guni ang ting padako ta uma, ting kaingin system ba kay inigulan. Sila talunan. Tuburan, lisod siya na ko kay impulse nga dili ka magsunog kay ningon nga yaon sa man. Imo min kagaan bugas kung dili mo pasunogon. Ginaabisuhan na ang mga mag-uuma sa lugar nga magbungtar og fire line. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Balay-Balay City sa Bukidnon nga usa sa mga pinakabugnaw nga lugar sa Northern Mindanao. Nakasinati na sabog taas nga heat index kini tungod sa grabing epekto sa hulaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Little Baguio of Northern Mindanao kung tawagon sa pipila ang syudad sa Balay-Balay City sa Bukidnon. Gawas sa kanindot sa landscapes niini, bugnaw sab ang lugar. Gani niadtong 2021 natala sa syudad ang 10.5 degrees Celsius nga kabugnawon panahon sa sayo sa kabuntagon. Busa ginadagsa kini sa pipila ka mga turista. Apan sumala sa Pag-asa Balay-Balay Station, pipila ka bulan na kuno nga wala makasinati ang syudad og pag-ulan. Hinungdan nga misaka sab kuno ang air temperature sa Balay-Balay City. Dala ni siya sa atong El Nino, daan na anuhan pa gyud sa ato ang dry season. So nagsapon ba ang duha nga kani El Nino man gyud ano man gyud kanang maghatag gyud og high temperature og ato apong dry season. So nagtagbo, nagsapon tanan mao nang karon nakasinati gyud tag taas nga temperatura. Ang minimum temperature sa Balay-Balay City nga natala niadtong April 16, 2016 miabot kuno og 36.4 degrees Celsius. Subli kining nasinati niadtong April 17, 2024 nga naa sa 35.5 degrees Celsius ang heat index. Hinuon panagsa anaa gihapon sa 15 ngadto sa 19 degrees Celsius ang minimum temperature sa syudad. Apan talagsa na lang kini. Tungod sa kainit sa panahon, midayo pa gikan sa Misamis Oriental ang pamilya ni Roel Pabica sa usa ka cold spring resort sa Balay-Balay City aron magpabugnaw. Tinuod yun nga cold spring. Wala gid sa kaigang, makapawala sa mga problema, mga ana ba, makapabugnaw. Sa Lantapan Bukidnon, mas bugnaw kuno ang temperatura base sa automated weather station monitoring sa Pag-asa. Apan sigon sa pipila ka mga residente sa Barangay Kibangay, Lantapan Bukidnon nga dili na gyud kuno sama kaniadto ang klima sa ilang lugar. Sa una mag-jacket man migbuntag sayo, karon sleeveless na kanang puti nga sinina sama na ako nga trabante. Di na may makagwanta og trabaho mga alas 10, paingon na alas 4. Grabe gid kainit. Sigon sa Pag-asa Balay-Balay Station nga mas bugnaw ang temperatura dinhi sa Lantapan Bukidnon tungod na palibutan sila sa Mount Kitanglad ug Mount Balatucan Ranges. Gani base sa ilang thermometer ug psychrometer, anaa lang sa 30.2 degrees Celsius ang temperatura dinhi sa Lantapan kung ikumpara sa 31.6 degrees Celsius sa Balay-Balay City. Apan bisan pa man yana, nagpahimangno gihapon sila sa publiko nga likayan ang pagpundo gawas sa balay sa alas 10 hangtod alas 4 sa hapon. Tungod mamahimog gihapon moabot sa 34 hangtod 39 degrees Celsius ang heat index o ang kainit nga mabati sa atong lawas. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka 27 anyos nga lalaki sa General Santos City ang gidunggab patay sa iyang bayaw. Depensa sa sospek,
gimolestya matud pa sa biktima ang iyang 13 anyos nga babaeng anak. Ani ang report ni Justoni Humamil. Nakaangkon og pipila ka sa madinunggaban sa lawas ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga giingong gidunggab sa iyang bayaw sa Barangay Fatima, General Santos City. Gisulayan pa kini og dala sa ospital apan dead on arrival na. Sa investigasyon sa kapulisan, dunay away pamilya ang duha. Alas 5 sa hapon niadtong Martes, miadto batod pa sa balay sa suspect ang biktima ug didto na nahitabo ang krimen. Bigla dumating itong suspect natin sa bahay ng biktima, saka may kunting murahan, then pinagsasaksa. Marami-rami din kasi may mga tama siya sa tiyan, sa gilid, sa kasarad ng bandang likod niya. Sumala sa kapulisan, base sa saysay sa suspect, nahimo na ini ang krimen gumikan sa pagmolestya sa biktima ngadto sa iyang 13 anyos nga anak nga babae, sulod sa 3 ka bulan og niadtong higayuna lang niya nahibalan. Yes, that is one of the allegation ng suspect, no? Then nagalaw na yung anak niya, then nagawa niya so far, inibisigahan pa ng WC decision natin kasi hindi pa natin ma-prove, no? To prove kung talaga may nangyari o kung nagalaw talaga bata kasi. Gisulian sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa suspect nga nakakustodiya sa Police Station 7 apan may baliban na kini nga magpa-interview. Apan sumala sa kapulisan, wala nagmahay ang suspect sa iyang gibuhat. Gipasaka na ang kasong murder batok sa suspect. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Justoni Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipailawom na sa state of calamity ang daghang lugar sa Soc-Sargen Region ug Basilan Province tungod sa epekto sa El Nino. Ang detalye sa report ni Justoni Humamil. Human sa kapindua ka bulan nga walay na sinating ulan, apektado na ang halos katunga sa ektaryang palayan ni Nanay Josephine Victoria sa Barangay Dahay, Surala South, Cotabato. Ingon ani ang sitwasyon karon sa pipila ka mga palayan dinhi sa Surala South, Cotabato. Kung makita ninyo, color brown na ang maong mga palay. Gani kani dinhi kapinbulan pa lang kini gikan na tanom apan nalaya na. Tungod sa kainit, nag-amo na subong halos nagakalalaya ang mga tanom nga mga kahoy, humay dako sir kay ini sir sa tungod sa kapigaduhon subong ang mga farmers nang sa off season. Sumala sa Municipal Agriculture's Office, ana sa kapin 28 ka hektarya sa isdaan sa lungsod ang apektado. Fisheries is may 85,000 tayo na estimated damage sa grow out sa tilapia to. Pagkatapos is sa hatchery natin is may estimated damage na 120,000. Busa gideklara na ang state of calamity sa lungsod, human kapin libo ka mga mag-uuma ang apektado ug halos usa ka libo ka hektarya sa humayan ug maisan sa siyam ka barangay sa lungsod ang nagrabihan. Kuasa kapin 71 million pesos ang danyo sa agrikultura. Allocate kami ng budget amounting 2.5 million para sa response namin sa El Nino. Tayo pinakauna na nag-declare ng state of calamity. Sa North Cotabato, may kabat na sa kapin 300 million pesos ang danyo sa agrikultura sa Kidapawan City ug mga lungsod sa Magpet, Arakan, Alyosan, Alamada ug Piggawayan. Huasa na deklara na ang state of calamity sa Alamada, Alyosan ug Arakan. Samtang gipailaw na sab sa state of calamity ang probinsya sa Sultan Kudarat gumikan sa halapad nga kadaot sa mga pananom, water supply ug uban pa. Human gideklara ang state of calamity sa 8 ka barangay sa Alabel, Sarangani. Sayo karong bulan na, misa ka na sa 11 ka barangay ang apektado sa El Nino. Busag ipailawom na ang tibuok lungsod sa state of calamity. Human natala ang kapin 280 million pesos nga danyos kung asa kapin 2,000 ka mag-uuma ang apektado. Pwede na po natin gamitin yung ating 30% fund. Pwede din po tayong mag-source out sa iba't iba po na mga national line agencies. Panawagan sa mga mag-uuma. Ang kinahanglan namo is kining gamay nga ayuda para sa namo. Para sa dili para makarecover na pud mi. Gipaubusab sa state of calamity ang Basilan Province tungod sa epekto sa El Nino. Sumala sa Provincial Agriculturist Office, miabot na sa 315 million pesos ang natalang danyo sa agrikultura sa probinsya, lakip mga hayop sa Masakabaw ug Kanding nga nangamatay.
Sa karon dunay gipamalit nga tangke ang provincial government aron mahatagan og tubig ang nagkalaing lugar sa Basilan. So iniisip natin na vegetable seeds pero parang hindi pa natin ina-advise na magtanim since kulang din yung tubig program ni Gov. Yung parang nag-identify din sila halos lahat na lang ng munisipyo. Yung magkaroon ng sariling reservoir kahit paano mabawasan, hindi na katulad ngayon as in parang taghirap talaga sa tubig. Kauban si Bong Vicencio o Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka retired police uban gingong gisuhulan niini ang usa ka pulis sa Zamboanga City dihang nadakpan ang paryente niini tungod sa illegal nga droga. Anay report ni Krisa Dapitan. Balhog sa Zamboanga City Police Station 11 ang 48 anyos nga lalaking retired police ato sa entrapment operation sa kapulisan. Human niini gisulayan og suhol ang usa ka pulis sa Drug Enforcement Unit sa ZCPS 11 Lunes sa gabii. Sumala sa kapulisan, mitunol unta ang sospek og 50,000 pesos sa pulis ug misaad nga ihatag ang lain pang 50,000 pesos ug galing buhian na ang paryente niini nga si alias Nas kinsa nasikop sa kapulisan sa drug buy-bust operation niadtong Abril 12. Gani, una pa man ang entrapment operation, mihangyo ang sospek sa pulis sa maong istasyon nga mohatag kini og kwarta aron buhian ang iyang paryente maong gikasang operasyon batok niini. Initially, turnover is 100 and then first payment to suyo is 150. Yan, overly money para pwede sa disyo uban. Sa karon gipaubos na sa inquest proceedings ang paryente sa retired police nga mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samtang ang retired police nakatakdang ipailahumsab sa inquest proceedings ug mag-atubang og kasong bribery. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa retired police apan midumili kini. The police, no, hindi kami tolerate kahit asa ka na tadalisen. So, tagi kami para may ayuda na mga hente kay para mga hente na tayo entra na droga. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Truck driver nga empleyado sa planta sa Bacal nga gituli sa Villanueva, Misamis Oriental og laing tulo ka mga tulisan nga gawas nun pa ang gipasakaan na og kaso sa kapulisan. Ani ang report. Gipasakaan na og kaso sa kapulisan sa Villanueva ang truck driver sa planta sa Bacal nga ilang gidakop aton sa gimong follow-up operation adlong Miyerkules. Ang sospek ang gitumbok sa kapulisan nga kakontsaba sa laing tulo ka mga tulisan nga mo'y misulod sa planta og nalimas ang kapin 1.3 million pesos nga kwarta ug alahas sa kantin sa planta. Patay ang usa ka gwardya samtang samdan ang laing kaubanan human gipamusil sa mga tulisan. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs o robbery with homicide ang gipasaka batok sospek og laing tulo ka sospek. We are very much confident no nga kining kaso masulbad nato sa hinanaling panahon aron usab atong matagaag hustisya ang pamilya sa maong security guard nga namatay gyud sa maong pagpanulis. Hinoon, daan ang gipanghimakak sa sospek sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang giingong pagkalambigit niya sa pagpanulis. Padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan og nakipagkoordinar na sab sila sa uban pang planta nga anaa duol sa lugar. Nanawagan ang kapulisan sa mga patigayon nga hugtan pa ang ilang mga seguridad nga ginapatuman. Ato ang gipanawagan to report no, give information sa ato ang kapulisan sa Villanueva Municipal Police Station. They can always call no sa ato ang hotline numbers and we assure no ang ilaha pong safety sa ilahang security. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka pahinante sa truck sa Davao City human gidunggab sa makadaghang higayon sa kaubanan niini nga truck driver.
Sumala sa kapulisan, nakabutyag pa ang pahinante sa truck nga si Joseph Abida. Una kini nakabsan siyang kinabuhi nga ang mismong truck driver nga kauban niya ang midunggab kaniha. Nakita na lang sa laing truck driver ang biktima nga naghigda na nga nakahiagom og mga samad dinunggaban sa highway nga sakop sa Barangay Baganihan sa Marilog District, Davao City, alauna Huwebes sa kadlawon. Dead on arrival na ang biktima dihang gidala sa pinakaduol nga ospital. Parain pa ang ginapangita karon ng sospek sa misibat gamit ang gimanehong truck human sa krimen. Personal nga bangi ang ginatan-aw nga posibleng motibo sa krimen. Mag-atubang ang sospek og kasong murder. Ang ato ang Marilog Police Station is nagkandak og kanang law mga investigation, nag-coordinate sa Batangas Police Station para makontak nato ang pamilya ng biktima. And then ang asawa ning maong biktima is padulong na diri para maka-file ta og kaso sa suspect. Duha ang patay samtang tulo ang samdan atol sa panagbangga sa usa ka pick-up truck ug laing truck sa National Highway sa Tupi, South Cotabato. Ani report ni Jess Tony Humamil. Palisuray ang pag-rescue sa driver ug usa ka pasahero nga naipit sa gisakyang pick-up truck human mibangga sa kasugat nga bongo truck sa National Highway sa Barangay Polo Nuling, Tupi, South Cotabato, alas 4 Huwebes sa kadlawon. Oh, grabe, usak-wasak. Sa investigasyon sa otoridad, gikan matud pa sa General Santos City ang pick-up truck apan pag-abot niini sa lugar. Misulay matud ba kini og overtake sa gisundang trailer truck. Siguro na calculate sa driver sa pick-up nga mag-overtake. Pag overtake niya, nasagi ang ihang ang pick-up sa lubot sa trailer. So nag-swerve siya left side, nag-swerve, tapos ang incoming kasalubong niya itong bongo, direction from Coronadal City going to General Santos City kay isa kini ka bongo nga Piskar. So in split second nagbanggaan na sila head-on collision. Gani halos dili na may tsura ang pick-up truck human sa panagbangga. Sumala sa kapulisan. Dead on arrival sa ospital ang driver ug usa ka pasahero niini. Samtang samdan ang driver ug duha pa kasakay sa bongo truck nga nakaron sa ospital. Kumusta po itong driver sa bongo truck, sir? Medyo grabe ang sa bongo, pati itong duha ka passenger kay gi-refer sila karon sa South Cotabato Provincial Hospital. Wala pa gipanganlan sa otoridad ang mga biktima padayon sa pag-investigasyon sa insidente. Gisulayan pasab sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa pamilya sa nalambigit sa disgrasya. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. All set na ang Zamboanga City alang sa pagpahigayon sa Zamboanga Peninsula Regional Athletics Association o ZIPIRA AMIT 2024 nga ipahigayon na karong Domingo, April 21. Ani report ni Krisa Dapitan. Human ang 18 ka tuig, subling mag-host ang Zamboanga City sa Zamboanga Peninsula Regional Athletics Association o ZIPIRA AMIT 2024 nga magsugod karong Domingo, Abril 21 hangtod 27 ning tuiga nga salmutan sa halos 8,000 ka mga atleta gikan sa nagkadayang lugar sa Region 9. Gani, sumala sa DepEd Zamboanga, andam na ang syudad alang sa maong aktibidad. We are all set. Everyone is already excited and to witness and the opening. So on the preparations, as host, we take pride. For how many years? Siguro about 18 years bago nag-host uli ang Zamboanga City. Everyone is all set with their respective roles and responsibilities. Samtang gilaraw sab karon ang pag-adjust sa time schedule sa outdoor activities, ilabi pa nga nagpabilin sa danger level ang heat index sa syudad. Busa, magsugod ang mga dula alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag ug ipadayon kini sa alas 4 sa hapon o kung dili na kayo init ang adlaw. Kini subay sa gipagulang palarong pambansa guidelines alang sa kaluwasan sa mga atleta. Gisiguro sab niini nga adunay saktong tubig alang sa mga modula ug adunay mga medical team nga naka-standby sa playing venues. Sumala sa Sports Development Office sa LGU, adunay 27 million pesos nga budget ang gigahin alang sa ZIPIRA 2024. We hope for the best and achieve the goal of sportsmanship and camaraderie to all. Bienvenidos a Zamboanga, and we look forward that you are going to have a enjoyable and meaningful
and you will gain more friends. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Dili lang nindot nga talan-awon mga kawayan sa usa ka hardin sa Antipolo City. Tungod kay madunggan sab ang tugtog niini pinaagi sa bamboo instruments. Ade report. Gikan sa Manila, gidayo sa grupong YMCA Manila Gold Triangle Club ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Kini aron testingan ang bamboo organ nga anaa sa ilang bamboo museum. Ang bamboo organ napakaganda at authentic talaga at saka first time to see a real bamboo organ. Human makatugtog gamit ang bamboo organ, gipabilibsab sa YMCA Himig Kawayan Angklung Ensemble ang tanan sa pagtugtog og angklung. Usa kini ka Indonesian musical instrument nga gama sab sa kawayan. Ang matag usa ka angklung instrument makahimo og tugtog sa usa ka musical note. Pampahaba ng buhay, bawas stress. Music is the language of the soul and this is part of our language. Playing together, expressing ourselves, makes us happy. Galing nila. Talagang very interesting. Actually, sabihin ko naman, mag-produce na kami ng mga angklong. Alang sa kadagkuan sa Carolina Bamboo Garden, tinguha nila nga makita ang kawayan nga dili lang alang sa sining ug kultura, apan hasta na sa musika. Nagkakanta kami rito ng bamboo seminar twice a year, March saka October, para malaman nyo kung ano pa yung ibang kahalagaan ng bamboo. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nadiskubrihan sa Menro ang usa ka illegal treasure hunting activity sa Pulumulok South, Cotabato. Ginapangita karon ang mga nalambigit sa mong aktibidad. Gikumpirma sa composite team sa Menro Pulumulok nga dunay illegal treasure hunting activity sa Barangay Palkan sa Pulumulok South, Cotabato. Yang ila kining giadtuan human nadawat ang report kalabot niini. Nakita nila ang lawom nga kinalutan sa yuta apan natabunan na kini og mga dagkong bato. Doon say kubo nga posible matud pang ginahimong pahulayanan sa mga nalambigit sa mong aktibidad. Doon sab sila na recover nga mga hikot ug uban pang gamit sa treasure hunting. Apan wala na naabtan sa Menro ang mga responsable niini. Gipaabot na sa Menro ang mong insidente ngadto sa Provincial Environment Management Office kun PEMO. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa insidente ug ginapangita na mga nalambigit. Samtang mapasaramaton ang Menro sa concerned citizens nga mi-report kalabot sa mong illegal nga aktibidad. Nanawagan sab sila nga padayong magpakabana sa palibot ug i-report kanila ang unsa mang illegal nga aktibidad sa kinaiyahan. Duha ka mananagat ang nakalingkawas dihang nasunog ang ilang gisakyang motorized bangka sa kadagatan nga sakop sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ari ang report ni Argil Relator. Gilamoy sa dakong kalayo kining motorized bangka samtang naglayag sa kadagatang sakop sa barangay Salabayon, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, Huwebes sa buntag. Lana. Gitabangan na sa mga personahe sa Coast Guard ug mga mananagat sa pagsablig og tubig dagat sa bangka aron mapalong ang kalayo apan naugdaw na kini. While pumapalaot po yung na bangka ay naka-encounter sila ng engine failure, engine trouble at nagresulta po ng lumabas na puting usok hanggang sa nagkaapoy. Gilayon matud pa nga nakaambak sa dagat ang magsuong mananagat nga sakay sa maong bangka. Hinoon, ana sila sa luwas nga kahimtang. Sa investigasyon, gikan ang bangka sa Balot Island, pauli sa Barangay Balangunan. Advice ko lang po sa mga mangingisda, kung dyan sa part ng Balot to Balangunan, agahan nila ang pag-alis galing sa Balot o galing sa Malabino ang vice versa para hindi sila maka-encounter ng malalakas na mga alon. Ginasuta pa ang danyos sa maong nasunog nga bangka. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV
o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend ug mag-amping ta mga kapuso.